Pumunta ako sa Quiapo. Nagdasal ako, sabi ko, Lord, kung para sa akin si Dong, ibigay mo na siya sa akin. Kasi sigurado ako na mamahalin ko siya alagad. Pero kung hindi para sa akin, huwag na lang kasi ayoko masaktan. Hanggang sa kinabukasan, tinawagan mo ako, sabi mo, punta ka dito sa bahay ni Dong kasi may inuman. Sabi ko, ayoko direct. Kasi ayoko, wala akong driver. Di ba nagdahilan ako sa'yo nun? Tapos tumawag sa akin si Dong, sabi niya, susunduin kita. Sabi ko, ayoko, huwag mo na ako sunduin. Nag-iinarte ako nun. Sabi ko, Lord, sign ba to? Kasi sinabi ko, kung hindi para sa akin, tama na. Pero bakit kinabukasan nung gabi na yun, tumawag ka sa akin? Tapos nung ayaw ko na nag-iinarte ako sa'yo, siya yung tumawag sa akin. Tapos sinundo niya ako. Nandun tayo sa Spencer. Nakauwi na kayong lahat. Sabi ko, uwi na ako, hatid mo na ako. Sabi niya, hindi kita uuwi. Mag-uusap tayo. So, napag-usapan namin ganun. Doon ko naramdaman na seryoso talaga siya sa akin. Na yung commitment na gusto ko, ibibigay niya. Malaking bagay na meron kami fear of the Lord. Kasi kung yun talaga yung nasa sentro, yun talaga yung gagabay. Marami talagang pagkakataon na po pwedeng malihis. Pero kung babalik at babalik ka sa core na yun, yun talaga yung guiding principle. Dapat malinaw talaga na ang master mo ay yung nasa taas. Siya talaga. Siya lahat. Kahit anong gawin mo, kaya mo ayusin na feeling mo sa sarili mo, ay maayos natin ganito. Kung walang guidance ng taas, wala siya pa rin talagang masusunod sa kahit anong mangyayari sa buhay niyong dalawa. So, kailangan talaga kumakapit kayo sa kanya. At sinasabi ko nga palagi, wala namang perfect relationship Wala talagang ganun Pero pwede nyo i-work out yan together na wala namang hindi nakukuha sa magandang pag-uusap, sa trust and love, tsaka lahat ng bagay na pag-uusapan ng maayos. May mga pagkakataon sigurong mapusok ka kasi galit ka, pero yun yung natutunan ko kay Dong Pag galit ka, matuto kang wag mo na magsalita, matuto kang wag mo nang kumibo, kasi minsan may mga salita kang binibitawan na hindi mo na pwedeng ibalik. Na pag nabigay mo na yun, nasaktan mo na yung tao, paano mo pa papagalingin yung sugat na nasabi mo na yun? Nasabi mo na, hindi mo na pwedeng bawiin. So, mas maganda siguro na in every relationship na kapag galit ka, matuto ka muna na, sandali, tigil muna ako, isipin ko muna. Tama ba tong sasabihin ko? Masasaktan ko ba siya? Maaayos ko ba to pag sinabi ko to? Kasi once na nagkamali tayo at nabigkas natin yan, baka lalong mag-damage, mas lalong hindi natin maayos yung problema. So, matuto tayong tumahimik na muna. Ngayon, pag galagang galit ka at decided ka na ayaw mo na, go for it. Diba? Gawin mo, panindigan mo. Diba? Pero mas maganda talagang hinay-hinay lang. Lahat naman naaayos Meron kaming heart-to-heart talk. Hindi yun nawawala sa amin at hindi nawawala ang date namin every month. Kailangan meron talaga kaming ganon. Kailangan nag-uusap kami, anong problema, anong masaya, anong nangyari sa'yo, o ito yung nararamdaman ko. Siguro in a relationship, maganda talagang open kayo sa isa't isa. Ako, very vocal ako, Tito Boy Kapag may nararamdaman ako on the spot, sasabihin ko sa kanya, ay, ayoko ito. Ito yung nararamdaman ko. So, alam niya na kung paano i-handle. At si Dong, kahit hindi siya magsalita, sa tagal ng pagsasama namin, nababasa ko na siya. So, alam ko kapag may problema siya, alam ko kapag masaya siya. So, palagi meron kaming, in a way na sensitive kami sa isa't isa, lalo na sa nararamdaman na. So,